As a content creator, paano ko ba nahanap yung niche ko? Kwento ko sa inyo. Hello everyone! It's another day and another vlog. At kakaiba nga ang vlog natin ngayon kasi isasama ko kayong mag-camping. Tapos, habang nagka-camping tayo, magkwentuhan tayo. I-share ko sa inyo kung paano ko ba nahanap yung niche ko. Yung sa YouTube channel to ha, kasi yung sa Facebook kakaumpisa ko pa lang Daily vlog yung niche ko sa Facebook at saka content creation tips. Pero yun sa YouTube channel ko, in-start ko kasi yun nung pandemic pa, nung March 2020. So, 6 years na ako this coming March. Mahilig talaga kasi ako sa silent vlog noon, kaya kung papansinin nyo sa YouTube channel ko, hindi ako nagsasalita. Maraming ganyan, mga Korean YouTube channels, mostly silent vlog sila. So ayun, ginaya ko lang yung YouTube channel nila. Meron ako mga favorite na YouTuber na pina-follow ko, tapos ginagaya ko yung contents nila. So gaya-gaya lang, o hindi masama yun ha. At that time, kakalipat lang namin sa Calgary. Passionate din ako sa minimalism. So, dinocument ko yung pagdi-declutter ko tsaka pag-purge ko ng mga gamit. Tapos, after ko mag-declutter, nagawa ako ng home tour. Ayun, nag-viral yon. So, nakakuha ako ng mga followers doon. So, na-monetize ako. And then after that, nahilig kami sa pagka-camping at that time Tapos nakita ko marami nang nanonood ng camping. So, nag-start na rin ako na i-film yung camping trips namin every week. Kaya mga bata nagsawa Tapos, lagi na rin akong nanonood ng mga camping videos para makakuha ako ng mga ideas. And then, I encountered yung car camping nga or yung van camping. And since meron na nga kaming van, naisip ko na bakit hindi ko i-convert yung van into a camper. So, dinocument ko na naman yun and then, saka ako nag-van tour, nag-viral na naman yun. And when I say nag-viral, nag-more than 100,000 na kasi pag nag-100,000 ka, dun ka makakakuha na ng mga organic followers mo Although, hindi naman ako nakipag-follow to follow sa YouTube. Parang hindi naman ito culture ng YouTube, yung follow to follow. Dito lang sa Facebook. So, lahat ng mga followers ko sa YouTube, organic talaga. Kaya slow yung growth ko. Pero ang maganda kapag organic ang followers mo, papanoorin talaga nila yung video mo. Tapos kapag di ka nakakapag-upload, i-message ka talaga nila tas i-email ka kung ano na, kung musta ka na. Kasi diba, 2 years akong nag-stop. Tapos nung bumalik ako, very warm talaga yung welcome nila sa akin. Kaya mahal na mahal ko talaga yung community ko sa YouTube. So be careful din na manggagaya kayo ng content pero hindi nyo naman talaga gusto. Kasi maraming gumagaya ng car camping pero hindi sila nagtatagal kasi hindi naman sila talaga mahilig sa camping. So siguro para sa akin na maipapayo ko lang para mahanap nyo yung niche nyo, mag-upload lang kayo ng mga videos na gusto nyo talagang ginagawa. Huwag mo na mag-focus sa income. And then, hanapin nyo kung alin doon sa mga videos na yon yung magkakaroon ng maraming views and then ulit-ulitin nyo na yung ganong klaseng videos. Okay? So paano? Tulog na muna ako. Bukas, paggising natin, pupunta tayo sa van. See you again tomorrow for another kwentuhan.